tabi namin. Magandang umaga po mga kapityan. Dito na po ako sa kapityan. Nalate po ako. Misa at medyo maambong po kasi sa mga panahon. Nandito po tayo ng salita ng Diyos. Happy Sunday po sa lahat at happy birthday po sa mga celebrate ng karawan. At happy anniversary sa mga celebrate na kalakasal. Naway po, patuloy po ninyo ang inyong pagmamahalan. Ngayon po, mga pamilya, namin po ninyo ang pamilya po. Dito po po sa labas. At napasok pa lang po po ng pamilya. Salita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga taluyong ng dagat. Ayan po mga Ang mga tao'y hihimitayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay nito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Amen. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon na hindi inasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Adviento, no? Adviento meaning pagdating. Hinihintay natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa araw ng Pasko. Pero sa bago nating gagawin ito, ipinapaalaala pa rin sa atin ng mga babasahin ngayon yung muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang final second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung diferensya sa first coming at saka final coming? Hello. Sa first coming, nasa kadiliman pa yung buong mundo. Hindi pa alam ng tao kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ang iba sa kanila, hindi pa naniniwala ng Diyos. Kasi yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa mundo ito is an unfolding process. No? Una tinawag niya ginawan siya dahil sa Eva. Pinadala niya si Noe. Hindi rin naniniwala yung mga tao doon sa panahon ni Noe, kaya nagbaha. Ngayon ang nagagatilan doon dahil makasalanan ng mga tao ng that time, hindi naniniwala sa Panginoon, no? Nauubos silang lahat. Sa mga descendant ni Noe, nagmula yung mga bagong tao. At doon, habang lumalakas yung mahaba yung panahon, marami din yan hindi na naniniwala. Kaya nagpadala ng Diyos ng mga instrumento upang tawagin muli ang tao sa kanya. Mulang ba? Tigil. At Kapit. sa mula ng Abraham, Pero na ano? Tanong sa akin kung itang taong ka na raw. 58. Ha? 58. 69 na ako, December. Ano? Lapit na. 12 ako. Hapon po. Sa peso sa hindi ko pa ng bungalo. Maganda pa ako. Medyo okay na. Ako? Alam natin yung history, fast forward. Birthday. Yan po sila. Dalawin mo na si Paring Alex. Ha? Si Paring Alex, dalawin mo na. Sino? Santo ka? Tuka. Hindi ko alam bahay nun.
Kung ang panahon niya nakakapag sa mga propeta, ay pinapahal Lahat naman tayo, ako man. Anong dapat na pamumuhay na ang gagawin sa pamamagitan ng kanyang kautusan, no? Di pa mabalik sa pagdatingin natin Panginoon. Panginoon sa Kristo, Hindi na. May pinapagaling niya. May pasyente pa rin. Kami buhay na dito sa mundo, namamatay na dito sa mundo, and that's it. Hindi. Dahil si Kristo ang liwanag sa kadiliman ng ating mga question. Ano ba tayo dito sa mundo ito? Pagdating ni Kristo, o pinakita ni Kristo, ang kailangan ng Diyos para sa atin. At ang kailangan ng Diyos para sa atin ay pakasama na tayo sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Sa atin, that's not new kasi nasasabi na tayo, matatagal na natin yung pananampalataya. Pero marami pa rin sa mundo ito, at tayo sa ating sa mga Christian countries, na hindi pa rin makakagana sa ganito pananampalataya, hindi pa rin makakapit sa ganito pananampalataya. Kaya ano nangyayari, pagka nalilig na yung mga pagkabasa mula sa Biblia tungkol sa mga sakunang darating sa ating pagdating natin ng Panginoon sa Kristo. Yung maumalas na nakagalalas yung mga planeta, yung mga buong na nalalulong ng dagat, yung mga lindol na sinasabi na kapamahiwatin na malapit ng pagdating natin Panginoon. Anong nangyayari? Natatakot sila. Nangangarap sila kasi nag-born again kasi all throughout their lives, hindi sila kumakapit sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila lahat na naligtas na sila sa kanilang talataya at kanilang tinanggap o sa binyan, tinalago, sa pagmakita ng pagkaluga sa kanilang nakakalaang parents, sa kanilang mga kapatista, sa kanilang mga kapatilan, sa kanilang parosya, no? Sa pagkakalakanya, nagranatol, kasi hindi naghitin, no? Ang kanilang pagtanggap ng kaligtasan. No? Kaya ngayon, kung nalilitin nito mga sakunan ito, kung nalilitin na ng pagpayo sa pagpapalit ng Panginoon, natatakot pa ba kayo? Ano yung gumugong na dumaan? Parang bumbero. Ba't nandiyan ang bumbero? Mami dumaan ng bumbero. Papunta ro. So, ang ilaw na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano ang plano at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang daan patungo sa hagdan ng Diyos sa yung ating hinintay na dumating sa Pasko. No? Hinintay ng mga tao noong unang panahon nung hindi kami nalalaman tungkol sa kaligtasan ang Mesiyas na magdadala ng kaliwanagan sa mundo. Ang kaliwanagan na yun ay ang buhay na walang hanggan na aral ng Diyos na totoong nagmamahal para sa atin. No? Yun. So sa second coming, no? Yun ang fulfillment ng plano ng Diyos para sa atin. Matatapos na ang kanyang pag-ahanda ng tao, no? Ang isang bayan ng kanya, inihanda para makasama niya magpasa walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya pagdating natin Panginoon si Kristo, pakubuho mo ng mundo, mawawala sa kanilang kanagdas yung mga planeta. Hindi tayo natatakot. No? Kasi nga ano lang, ito yung first heaven and first earth. Ang physical world, ito saan yung kanya ng Diyos. Hindi na kita lang kung saan because of this another dimension. sana huwag na makasakula. Inadala lang ito. Ayos lang ko. Ganyan-ganyan lang. What we have experienced through our senses, ginawa tayo ng Diyos sa spiritual beings, kahit kanyang kalalawan, spiritual, dahil tayo kinahanda sa bagong langit at bagong lupa, sa bagong Jerusalem. Tungkol yun. Kaya kung tayo ay sigurado na tayo, nagtagal natin ang ayon ng Diyos na nagtatasan sa personal natin Panginoon si Kristo, matatakot pa kami, hindi kayo dapat natatakot. Dahil alam natin, sigurado tayo na sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, tayo ay iniligtas na sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen? Takot ba kayo? Hindi kayo dapat natatakot dahil meron tayo katapagligtas, meron tayong daan, meron tayong kaligtasan, at wala na kita ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ito itong huling paragraph nito sa ating Evangelyo. Kung sinasabi niya ating Panginoong Diyos, no, na mag-ingat kayo
at huwag magkumon sa katawan at pagdarating at magkumon sa inyong isip sa mga ibigin sa buhay. Ito, ano ito? Ito ba yung magdadala sa ating kaligtasan? Hindi. Kasi magdadala sa ating kaligtasan ng ating Panginoon si Kristo. So ano ito para sa atin? Ano ito sinasabi ng ating Panginoon si Kristo na maghahanda? Ito po yung kanyang exhortation sa atin na manatili sa landas ng kaligtasan. Ligtas na tayo. No? Paano tayo makapanatili sa dalang kaligtasan? Kailangan natin manatili sa dalang kaligtasan kasi maraming ligtasyon na dinilis din tayo. No? For example, yung tayo na tumumuna sa mga bagay sa mundo, minsan namumula tayo. Yung nabimisa. Monsignor Brilliant. Nakakalimutan na natin magsimba. Ando na sa mall. Sa Sumasama sa presinta ka na sa loob. Sila lahat. hindi na nakasimba. Kasi ang kanta magbuhay din sa mundo ito. No? Ang iba kasi mag-enjoy, ito-party. Ang maganda ka sa lahat, yung marami pa rin nagsisimula talaga. At nananalig talaga. Kaso yung kapita, wala. Hindi na doon yung araw. Dahil sa hindi ka kumain, sa kapita. Araw. Pagka-train ka, may beres lang. Pati mga taga-Ibayo, wala na yung pinaka-spirit na yun. Wala na mga nagluto. Wala na. Yung Panginoon. Panginoon mo na. May peros wala, nakakakain eh. Bakit mo nasabi gano'n? Hindi na mga taong magaganda kalooban na minigay. Pagpapano ako sa abot ng nakakaya. Yun yung ganda ng spirit mo. Pero yung kaya natin yung araw ng mga pagkita. Train, yung nasa train, pati yun ang ano. Nawababo talaga. Kaya ang pagbati ko sa mga lehitimong taga-Paraná kayo sa ibabal sa kaya pupuan. Masenro. Sa bahay mo nun para doon yung terrace para doon yung terrace. Pwede rin kung malayang nalawat kita sa mga mais pa rin sa lawat yan o. Ay mga duwagan sa isang tren wala pa rin. Mga rito wala pa rin. Paano mo yung papagano? Mga babo. Pero nakupit mga budget na yun. Yun naman bigat sa atin. Sa mga magagaling. Napupuntan nila. Natarap nila kahit pa natin. Sila na bahala sa Panginoon. Sa pagiging lalo, mas lalo. Palagi ngayon sa Duri, Las Vegas. Hindi na masarap Para niya, kasi tayo pagsagnuan. Wala na. May bombeta pa kawayan, may bomba. Kaya mo bigyan ko, pinabomba ko na lang. Ngayon manlulong mo ba? Dito yung mga ito rin, ito ang muso. Yan ang natin service. Si Ari muna. Ari muna ang tawag ko doon eh. Sorry. Bakit doon yung mga tawag Ari muna? Diba, may nagugupit, may mahina. Tapos, may tricycle. Ay, may papagupit siya. May isisahan. Pero, ganun dito eh. Ganun lang. Pinapagamukha yung pamilaparaban. Tapos balik. Alaw na pupunta. Tumakay siya sa tricycle. Iniwan yung yung gilugupitan niya. Hari mo na yung isda. Nakita ko yung tawin. Nagdala siya bara-bara ka. Lang yung pinatawan. Antay-antay. Tumundilo na gusto niya. Pakulaw up. Hindi ko wala nang maalam. Pakulaw ni Lando.
Wala na. Akala ko siya yung dumaan, tinignan ko. Iba yung si ano yung basurero tayo. Saan natin, paano natin na-improve ang ating industry? Si Francis nga eh, patay na matay na ilibing ang kapon eh. Yes. Francis makabuwag, kapatid ni Bugto, ni Lita Pulis. Anak ni Kaimo. Muskero din. Muskero sa Lupsay na doon. Sila Lita, kapatid ni Lita Pulis. At saka si Evangeline. Evangeline, asawa ni Norma na anak ni Miss Magdaraw. Kapatid ni Jared Kumayan. Lupsay na rin. Yun ang ano sa akin, yung pakiramayan. Makaramay ka kahit pag nakakita ko gano'n. Kahit saan makapag-urang ka. Apat, gano'n. Pag may pera ka man, bibigyan ka sa paano. Yun ang babalik at babalik sa'yo. Nagpuli para rin ano, yung pinya. Tao. Hindi, nakumpani na ano ang mutali. Bibili na talo sa... Hindi at ano ko yung mga siya. Hindi ko magkatana ako maranaran. Napadala ako. Padala ako. Pinya. Ano na. Okay na. Hindi karoon dito. Sabi ko yung ano ng Tagaytay. Oo sila. Diyan naman yun. Pagkuhan bahay doon. Nakita doon. Okay. buti sa ating karampayan sa ating mga kasalanan at hindi ka nag-posisyon tayo sa ating karampayan. Sumasakit pa yung mga likod yung bayad lang sa yung mga kasalanan. Totoo yan kasi yung mga sakripisyo na yun sa mga kasalanan sa lugod, no? Ay sakripisyo. Kami nga sinabi ko the decision of the advent ng Christian season. Dahil sa ating importante yung sa ating kahanda sa pagharap natin Panginoon Diyos ang paglilinis na natin sarili. At ating na paglilinis na natin sarili hindi na ng patuloy na kapatawaran. Hindi yung pagkawarin ng Pilipinsya upang makapita natin na totoo sorry tayo sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, ang tayo, yung tayo natin natin Panginoon Diyos, ang tayo, huwag tayong matakot. Manatili sa landas ng kaligtasan, magiging ang mga pamaraan ng ibigay sa atin ng Diyos, para tayo hindi lumihis sa kabilang panig. Ang masakrimento, pagkadasal, yan, gagawin natin upang hindi tayo matakot sa pangarap ng ating Panginoon. Diyos, matulog sa kanyang huling pagkatingin at Christmas, talagang manipis, ang ating May tubig ano. aaray sa kanya, sa kanyang Kaya pala Amen. dito. Magsituloy po tayo lahat. Masampantaya ako sa Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat. Nanigawa ng langit at lupa. Masampantaya naman ako sa Diyos. Anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ikinapos sa krus. Namatay. Inilibing. Naog sa kanaroroon na ng mga tao. May kapungarang buwan muli, umakay siya sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito at hukom sa mga nabubuhay at mga namatay na tao.
Sumasampalataya Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang pagdating ni Kristo bilang ating hukom at kung paano tayo dapat maganda sa pagharap sa Kanya. Buong kababaang loob natin ipanalangin ang biyaya ng pagsalubo sa Kanya na may nabilis na kalooban at mapagpapagpapag pananalig. Sasabihin po natin, Panginoon, pananalig mo kami. Panginoon. Para sa simbahan, mananinilawa siyang isang mabisang paalala sa buong mundo na ang Panginoon ay patuloy na dumating sa kamuha ng lahat na humihingi sa atin ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, mapagaling mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga kari. Sa pamagitan ng kanilang halimbawa, sila naway maging inspirasyon sa buong simbahan sa pagiging laging handang sumalubong kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, panalangin mo kami. Para sa lahat ng magulang at guro, ituro nawa nila ang kanilang mga anak at estudyante kung paano makilala si Jesus sa kanilang kapwa at sa libuling siya kumina ng buong puso. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo. Para sa Kristiyanong iniusip dahil sa kanilang pananampalataya, nawa sila'y maniligan at hindi panghinaan ng loob sa tulong ng panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo. Para sa mga may HIV and AIDS, naway patuloy silang umasa sa Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay kapagkalooban ng pangangalagang tulad ng Kristo mula sa mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo. Para sa ating pagsulubong sa taon ng jubileo, palakasin naman ito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling na buhay sa ating pang-araw-araw ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo kami. Panginoong Diyos, pinanamigyan namin ang pagdating ng iyong anak na buong pananalig at pag-asa. Itulong mo buong puso namin siya sa lubungin na gayoy makapahagi kami sa kanyang kaligayahan pagkakailanman. Amen. Ay, malakas yung amin doon ang pag-nabagan na. Ang aming likha sa gabi mo, aming mga alay, na ikaw ay nananagay. Magdulot naman ito ng ganatimpanan ng kaligtasan na ngayon pa man ay amin na tinatakdinaban. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, ang pa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ikaw sa Diyos sa iyong mga puso't diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Basta ang kamata natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ang aming mga pamilihan, tunay ng marapat na ito ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Siya ay sinubok mo upang matupad ang iyong kagandahang palad para sa lahat. Hindi niya itinahiyang mabuhay na mahirap upang mapakisamahan nila ang aming marapat. Siya ay naghihintinala sa amin upang maitapon niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay kuskusa ng paghingi at ang pangako niya kapanapanabi
ay inasahan na ng lubos na makakapit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyari ng papuri sa iyo na walang pahay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyo kadakilaan. Aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iisang po sa loob ng maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan na niya, pinag-aakilan niyo, hindi po sumasyan mga alagad at sinabi. Pag-ibinuhan ito at tayo. Ito ang aking katawan, nakihan ito para sa iyo. Ganyan din naman, makatapos sa katunan, pinawakan niya ang aris. Muli po niyang pinasalamatan. Iyabot niya ang aris sa kanyang mga alagad at sinabi. Ang aking inyong alam ito ang pinili. Ito ang aris na aming dugo, ng tago at walang hanggang ipapit. Ang aking dugo na inubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpakatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo sa pag-alala sa ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatayan mo, hindi pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang kinakamayan ng iyong buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong inalakad na tumalun sa harap mo para mag-support sa iyo. Isinasabi namin ang sasalita sa katawan ng Kristo ay magutulog sa pagkahansa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inabot mo ang iyong simbahan na dalang sa buong mundo. Tutusin mo kami sa pag-ibig ay San Francisco na ang Papa, ni Jesse na ang Obispo at kanang kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nagulay na kung napag-asang sila ng hindi mabubuhay, kaya din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at kapitabagin kami lahat na nakasalo sa iyong buhay na walang papas. Kaisa na pangalagyan ng kaligyan ng Diyos ang aming pila na mabuting pangyayari. Kaisa ng mga apostol, San Andres, at ang lahat ng kabanal, San Ignacio, na namuhay dito sa Espiritu ng kalugod sa iyo. Ipagkibag naman namin ang pagpupuli sa idara na namin sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo, kasama nila at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa Diyos sa mga makapagyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, ang pang sa walang hanggan. Amen. Ligtas sa kasalanan at inulog sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangalagdan ang dakilang araw ng pagpapakayat ng nakapagligtas namin sa Yesu Cristo. Amen.
po sa iyo, mga Apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ang taas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sa inyo. At sumanyo rin. Peace be with you. Be with you. Be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ng mga pinaanyayahan at mga kaanin sa kanyang banal na tubig. Panginoon, Hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang ay gagawin na. Santos Kristus diyan berbicara. Let's go. Come on.
Ano eh? Uy, pwede mo. Ano? Galing ka na? Ha? Napala ka na? Galing ka na? Oh. Naapayahan ako. Ha? Naapayahan. Napala ka na? Okay na. Saan? Oo. Magaling ka. Pinagaling ka na. Napala. Kaya pala sabi ko, wag ako. Ano ba? Na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsuluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang Papanaw, aming mapanalagian ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Chris. Ayan. Anyo. Takbo. Ayan, naulanan pa. Yan. Sino nga ako? Hindi, ano pa, Jose pa. Hindi wala ako kilala. Si Robert Atres. Robert Velasco. Sino bumalik sa buwang? Ayan o, si Ludi. Hindi na ako kilala. Ah, si Ludi? Yan, hindi ako kilala ko siya. Oo, ako Pero hindi ko rin nakakalimutan eh. At ako lunger.
Wala eh. Ito eh. Basta bariya sa akin. Yun. Sige tayo, bago ko i-upload to eh, ano, kita tayo, oh. Kita tayo, ayan. Ano ba, nakabili si Marincita ng ano? Oo. Oh, ayan na pala. Tingnan ko kaya yung... Ay, lucky ano yan. Doon lang. Ano yan? Kabida channel, eh, mapapanood ko sa Ako tayo. nakita ko na yun eh. Pero kaganto? Napapanood Sa ko video? sa ano yun eh. Ah, ganun. Ayan o. Pagka may commercial ng CNN, Oo. yan ang sumisingit. Alas 6 ko sa akin. Yan eh. O pa. Yan ah. Sige, ano na. Ay, parang